Bakit successful ang NBA All-Star ngayong taon? O'Neal piniling GOAT si Curry over kay LeBron at Jordan. At Warriors nahaharap sa problema kay Podziemski matapos matrade si Kuminga. Pagkatapos ng unang laban sa 2026 NBA All-Star Game na nagtampok ng bagong format na may dalawang teams ng USA at isang team ng World, tinanong si Timberwolves star Anthony Edwards kung gusto ba niyang hawakan ang bola sa unang possession ng overtime. Hindi niya direktang sinagot ang tanong, ngunit kapansin-pansin ang kanyang tugon. Inamin ni Edwards na si Victor Wembanyama ang nag-set ng tono at mahirap hindi sabayan ang kanyang enerhiya. Malaking kaibahan ito sa mga sinabi niya bago ang NBA All-Star Game, kung saan direkta siyang sumagot ng hindi nang tanungin kung madadala ba sa format na ito ang intensity mula sa Olympics noong 2024. May dahilan si Edwards, tulad ng karamihan sa mga NBA fans na nanood sa arena at sa bahay, para magduda. Sa mga nakaraang taon, mas marami pang hindi kahanga-hangang sandali kaysa highlights sa mismong All-Star Game. Malinaw na sang-ayon ang mga players na naging matagumpay ang format at dapat ngang personal na magpasalamat si Adam Silver kay Wembanyama sa pagtulong para maisakatuparan ito. Siya ang nagtakda ng tono, sabi ni Edwards matapos ang laro tungkol kay Wemby. Talagang naging kompetitibo sa pagitan ng tatlong teams. Pakiramdam ko pati ang mga veterano ay naglaro ng todo. Maganda ang depensa nila. Pero oo, siya ang nag-set ng tono. Talagang nagising ako dahil doon. Hindi malilimutan ang naging All-Star Game niya. Umiscore siya ng 8 points sa huling laban kontra USA Stripes team at tinanghal na All-Star Game MVP. Pinakamaganda niyang ipinakita ang laro sa opening game laban sa Team World kung saan nagtala siya ng 13 points sa overtime na panalo. Bagamat naging anticlimactic ang huling laro ng All-Star Weekend, naging kapanapanabik, kompetitibo at puno ng intensity ang tatlong naunang laban. Ayon ito sa Knicks star na si Jalen Brunson, ang ginawa ni Wembanyama ay hindi lang naramdaman ng iisang player. Sa tingin ko leader si Wemby, sabi ni Brunson. Ang paraan ng pagdadala niya sa sarili niya ay napakaganda para sa larong ito. Mahusay ang ginagawa niya at makikita mo ang epekto niya sa loob at labas ng court. Sa ikatlong taon pa lamang ni Wemby, ramdam na ang impluwensya niya sa NBA, lalo na sa mas naging kompetitibong All-Star Game. Matapos ang nakaraang edisyong tinuring na nakakaantok, nagbigay ng bagong sigla ang binagong format kung saan naglaban ang bawat team sa TIG, 12 minutes per quarter. Umiscore ng 31 points si Kawhi Leonard para tulungan ang Team Stripes, habang nagpasabog ng buzzer-beating 3 si De'Aaron Fox upang maselyuhan ang panalo ng USA Stripes. Ipinakita rin ng mga teams ang mas seryosong depensa kumpara sa mga nakaraang taon. Bagamat nalito ang ilang fans at maging mga players sa bagong format na dahilan upang imungkahi ni Leonard ang pagbabalik sa tradisyonal na East versus West, maituturing pa rin itong positibong pagbabago. Ayon kay Kevin Durant, mas mataas ang antas ng kompetisyon kumpara noong nakaraang season. Sa kabuuan, nagsilbing sariwang hangin ang bagong format at nakatulong upang maibalik ang excitement sa All-Star Game. Sa sumunod na balita naman, madalas tawagin ni Shaquille O'Neal ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry bilang paborito niyang player at ngayon ay idineklara na niya itong greatest of all time. Hinamon si O'Neal ng overtime na kainin ang Shaq-alicious slam kapag may nabanggit na mas mahusay na player kaysa kay Curry sa kanyang prime, ngunit nanatiling hindi kinain ang candy. Binanggit sina Damian Lillard, Chris Paul, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Kevin Durant, Magic Johnson, LeBron James, Michael Jordan at maging si O'Neal mismo, at pinili niya si Curry higit sa kanilang lahat. Si Steph ang GOAT, sabi ni O'Neal. Nagkaroon si Curry ng kahangahangang career, nanalo ng 4 na kampyonato, 1 Finals MVP, 2 MVP at 2 scoring title. Siya ang pinakadakilang shooter sa kasaysayan ng NBA at karapat-dapat sa lahat ng respeto. Ngunit sapat na ba ang nagawa ni Curry para matawag na greatest of all time? Marahil ay hindi pa. Halimbawa, mas mabigat ang resume ni Jordan. Mayroon siyang 6 na kampyonato, 6 Finals MVP, 5 MVP, 1 Defensive Player of the Year, at 10 scoring title. Mas maganda rin ang resume ng matinding karibal ni Curry na si James. Mayroon siyang 4 na kampyonato, 4 Finals MVP, 4 MVP, 1 scoring title, at 1 assist title. Syempre may karapatan si O'Neal sa kanyang opinyon tungkol dito, ngunit ang 53 years old ay tila pabago-bago ng pananaw.
Tinawag niya si MJ bilang GOAT sa isang podcast at hindi niya isinama si Stephen Curry sa kanyang top 10 players of all-time list noong 2025, isang malaking pagbabago kumpara sa dati niyang mataas na papuri kay Curry. Gayunpaman, consistent si O'Neal sa paghanga kay Curry lalo na sa kakaibang estilo nito, isang ordinaryong itsura ngunit gumagawa ng pambihirang bagay sa court. Noong 2023, niranggo pa ni O'Neal si Curry ng mas mataas kaysa sa sarili niya at inisip kung dapat itong mapasama sa GOAT conversation. Bagamat karamihan ay mga fans lang ng Golden State Warriors ang sumasang-ayon. Para tuluyang mapasama sa GOAT debate, maaaring kailangan pa ni Curry ng 1 o 2 kampyonato. Ngunit tila maliit ang tsansa nito sa ngayon dahil kulang sa suporta ang roster ng Warriors at nadagdagan pa ng problema ng mapunit ang ACL ng kanyang co-star na si Jimmy Butler. May posibilidad lamang na muling lumakas ang tsansa niya kung makukuha ng Warriors si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks sa off-season. Ngunit mahirap ito dahil sa matinding kompetisyon mula sa ibang teams. Speaking of Curry, matapos matrade ang kanyang former teammates na si Jonathan Kuminga sa Atlanta Hawks, si Brandon Podziemski ang itinuring na pinaka-promising na young player ng Golden State Warriors. Inaasahan siyang umangat lalo na't kailangan ng team ng bagong sandigan sa hinaharap matapos ang era ni Curry. Gayunpaman, bumaba ang kanyang performance kamakailan. Sa kabila ng halos 28 minutes na average sa huling 5 laro, nagtala lamang siya ng 10.8 points, 4 rebounds at 2.8 assists na may mababang shooting percentages. Dahil dito, posible pang mabawasan ang kanyang papel at playing time matapos ang All-Star break. Mas nakababahala pa, natalo ang Warriors ng kabuuang 56 points habang nasa loob si Podziemski sa nakaraang 5 laro. Ang pinakamasamang plus and minus ng sinumang players sa team na kakaiba dahil siya ang nanguna sa kategoryang ito sa kanyang unang 2 season. Ngayong nakatakdang bumalik si Curry matapos ang All-Star break mula sa injury sa tuhod at inaasahan ding magde-debut si Kristaps Porzingis sa team, maaaring isa si Podziemski sa mga maaapektuhan sa mas siksik na rotation. Mas kahanga-hanga ang ipinakita ni na Moses Moody at Guy Santos kumpara kay Podziemski at malamang na madagdagan ang kanilang minuto. Gayun din ang veteranong guard na si DeAnthony Melton na pawang naging starters sa mga nakaraang laro. Maaaring manatili si Podziemski sa mas malaking papel sa rotation kaysa kay Pat Spencer, ngunit ang katotohanang pinagdedebatehan pa ito ay hindi magandang senyales lalo't ang 29 years old ay kaka-convert lang ng kanyang two-way contract sa standard deal noong nakaraang linggo. May pag-asa noon, lalo na matapos mapasama sa All-Rookie First Team 2 taon na ang nakalipas, na sa puntong ito ay malinaw nang nakaangat siya at naging ganap na 30 minutes starter bawat laro. Ngunit hindi iyon ang palagiang nangyayari, kaya't nananatiling isa si Podziemski sa mga palaisipan sa rotation para kay Steve Kerr, habang mas lalong naging malabo ang hinaharap ng Warriors matapos nilang isuko ang eksperimento kay Kuminga noong nakaraang linggo.